Hello mga ka-idol, magandang gabi sa inyo lahat. At sino ang nakapanood sa unang vlog ko tungkol dito sa industrial pan o yung malaking pan ito. Yung pinakita ko na umuugong yung motor ay umikot yung LSC. Then inikot ko pa ng flat screw yung LSC para umikot lang yung motor, yung LSC nya. So ngayon, kinuusap ko yung boss ko at sabi ko, sir, bago natin sa uli yan, kailangan ma-repair natin kasi nakakaya sa may-ari. So ngayon, kanina lang ako sinabihan na sige, balitan natin ng kapasitor. So ngayon mga ka-idol, papakita ko lang sa inyo yung kapasitor kung ano nangyari. Bakit wala siyang power na iikot niya yung LC. So wala siyang running o starting capacitor. So hindi ko na napakita sa inyo mga ka-idol pagbaklas ko ng dahil wala tayong tagahawak ng cellphone. Saka kailangan kong madaliin dahil bukas ng hapon ay sasauli na to. So kailangan bukas ng umaga mabilan agad ng piyesa at may kabit. So papakita ko sa inyo mga ka-idol yung kapasitor. Kapag meron kayong mga electric fan o yung mga malalaking industrial fan na umuugong ang motor, okay yung condition ng motor, pero wala siyang power para iikot yung LSC, so ang suspect nyo agad ay yung kapasitor nya, yung starting o running kapasitor, kasi yun ang magbibigay ng power sa electric motor para iikot niya yung shafting niya o yung LSC. So papakita ko sa inyo ka-idol, hindi ko na pinakita yung pagpaklas yung kanina. So papakita ko lang sa inyo ngayon. So bali ito yung kanyang speed controller box nya. Yan. So dito nakakap yung kapasitor, pinutol ko na. Yan. Kinat ko na yung kanyang red wire at yung black wire nya. So ito yung black. Ngayon, ito yung starting o running kapasitor. Yan. Kita natin na. Yun. So makikita nyo mga ka-idol, putok na siya. Loaded na So kaya leak na to or open na siya. So kahit hindi ko na to gamitan ng tester, alam na agad natin sa physical o visual inspection natin. Sa visual pala makikita niyo muna na may problema na yung kapasitor kasi bloated na siya. So bali ito. Tapos ang value niya tingnan natin, ang value ay 4 microfarad. Yan, 4 microfarad, 50 to 60 Hz. Ang AC niya ay 450 volts AC. So yun ang kanyang power na bibigay sa motor para maikot niya yung malaking LC niya. So ito yung speed controller switch nya. Speed 3, 2, 1 and common. Ito off. So makita nyo loaded siya. Yan. So ito ay pumutok na. Yan, ito yung kanyang nasa loob. Parang dead siya Yan. Ito yun, putok na siya. So kaya kahit anong control natin sa speed switch nya ay umuhugong lang yung motor. So naririnig nyo sa unang video ko na umuhugong lang pero hindi umiikot. So ginawa natin ay tinulak natin ng flat screw yung LSC, saka lang siya iikot. So kaya saka lang yung motor dahil wala na siyang running at starting capacitor. Yan. Bakit tinawag na running and starting capacitor? So sa diagram nito makikita ninyo na itong isa
wire ay connected sa starting at itong isa naman ay connected sa running and sa supply. Yan, papunta sa thermal fuse, yan, tapos punta sa line 2. Yung line 1 ay papunta naman dito sa speed controller switch niya. Control yan, dito na yung line 1. Ang line 2 dito naman. Papunta sa outlet, sa plug. So ito lang mga ka-idol ang aking pinakitang vlog, video sa inyo na paano mag troubleshoot. So hindi ko na ginamitan ng tester mga ka-idol dahil sa visual pa lang ay makikita mo na agad na may problema na ang capacitor niya. Yan. Kita mo sa ibabaw ito, magana rin siya. Yan. Tapos ito ay talagang pumutok na siya. Lumpos na yung kanyang nasa loob. So ganun lang mga ka-idol, kapag meron kayong mga electric fan tapos sumuhugong, so wag nyo nang ipilit na paanda rin. I-switch off nyo agad tong speed control nya, patayin nyo agad dahil masusunog yung motor or mag-o-open yung thermal fuse nya sa loob. Kasi iinit yung winding, yung motor winding yan nandito sa loob, iinit yan dahil continuous ang flow ng current, pero hindi naman umiikot yung LSC nya, so mag-overheat yung motor. At pag mag-overheat yan, yung magnetic wire nya ay matutunaw yan hanggang sa mag-short circuit na bawat winding nya, so magkaka-cause ng sunog. Kaya pag ganyan humuhugong, patayin nyo agad, then checkin nyo agad yung shafting. Kalugin nyo, pag may clearance o malakas na yung kalog, ibig sabihin ang sira noon ay busing nya. Pwede malaki ng butas ng busing o yung shafting ay manipis na. Then pag ganun ang nakita nyo, palitan nyo agad ng busing bago nyo lipanda rin. Kasi ang cost rin ng pag stop ng ikot ng LSC excuse me, kapag malaki na yung butas ng busing nya, so mawawala lang sa center yung shafting nya taka yung armature nya, so didikit na sa stator yon. So pag dumikit yon, hindi na andar, mag-stack up na siya, huhugong na yung motor. So dalawa, pag hindi umikot yung LSC at umuhugong yung motor, ibig sabihin yung motor okay yung winding, ibig sabihin gumagana siya, pumapasok yung power, may kuryente pumapasok sa loob ng circuit o sa winding nya. Ngayon naka-stop yung LSC ay umikot, so checkin nyo agad yung kanyang busing. Pag okay naman yung busing nya, so next move nyo ay itong starting and running capacitor, checkin nyo rin. Possible ganito mangyayari, ganito makikita nyo mga sunog na o bloated na. So hanggang dito na vlog ko mga ka-idol, sana meron kayong matutunan kayo sa aking mga video. Basic lang na kahit paano ay matututo kayong mag-repair na inyong mga electric fan. Thank you for watching and God bless us all. Good evening sa lahat. Bye!